Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Gervasio Autentico. Shoutout po from General Santos City, Mindanao, waiting for registration, sana makapasa. Antay-antay lang tayo mga kabayan sa registration, wala pang balita. Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay araw ng Sabado at pupunta ako ng clinic para sa maintenance school para sa high blood. Kasi dito ay hindi ka every month ay kailangan mong pumunta ng clinic para maristahan ka ng gamot. Dun sa mga nag-a-apply dito na may high blood ay huwag kayong mag-alala kasi no problem yan dito sa South Korea. Kailangan lang syempre pag nandito na sa South Korea ay kailangan uminom ng gamot kasi mahirap yung nandito ka sa ibang bansa, alam nyo na malamig dito bang klima dito kaya kailangan ingatan ng sarili. Ngayon ay pupunta na ako ng clinic. Nag-snow kagabi. Maya maya tunaw na yung snow na yan kasi sumikat na araw. Hindi na ako nag-bike ngayon dahil madulas saka sobrang lamig pa rin. Hirap na. Baka slide tayo nito habang nagbabike. Nag-aabangan ako ng bus papunta dun sa malapit sa clinic na pinapacheck upan ko. Ito na, sakto dumating 571. Ito yung sasakyan ko papunta ng clinic. Ganda mga kabayan ng bus dito, malinis, maganda yung mga upuan. Bukang Complex 14. Nandito na ako sa clinic at ipapahinga lang ako ng 5 minutes para bago i-BP. Kailangan talaga yung 5 minutes pahinga bago blood pressure. Kasi
laki ng binayaran ko ngayon mga kabayan dahil kinuhanan ako ng dugo nung nakaraan. Ito lagi yung ano ko, mababa yung vitamin D ko. Tina-injectionan ako ng vitamin D at ang binayaran ko ay 53,000 won. Yan, kasama na dyan yung check-up. Nasa 2,000 mahigit yung binayaran ko kanina. At bababa naman ako. Bibili naman ako ng gamot para sa high blood. Ito lagi yung ano dito sa akin. Kulang yung vitamin D ko kaya in-injectionan ako kanina. Siguro hindi ako bihira na kasi masinaga ng araw. Ayun, kaya nagkukulang ako ng vitamin D. Ito na mga kabayan yung gamot ko para sa isang buwan. Nakabili na ako. Ayan, 30 piraso ang laman nito mga kabayan. At uwi na. Dito naman ako sasakay pabalik. Ang nagastos ko ngayon mga kabayan ay nasa 2,700 pesos kasi nalakihan ako sa ano dun sa pag-inject ng vitamin D. Ang bayad ko sa pag-inject sa vitamin D saka yung check-up ay 53,000 won, tapos yung pagbili ko sa gamot ay yung gamot ko sa loob ng isang buwan ay 13,000 won. Nag-aabang na ako ulit ng bus pabalik sa aking tirahan. 571 ulit ang sasakyan ko. 571, 6 minutes pa bago dumating yung sasakyan ko na bus papunta malapit sa tinitirahan ko. Ito yung waiting shed dito mga kabayan ng bus. Makikita nyo dito yung mga number ng bus, yung mga ruta nila. Ito yung sasakyan ko, 571. Yan yung ruta niya. Yan, kulay pula na yan. Nandito ako ngayon. Kulay pula na yan na may bilog. Ngayon ay hapon na. Pupunta naman ako ngayon ng grocery. May ilang bibilhin lang ako. Balak kong magdilaga. Bibili ako ng buto-buto saka gulay. Sa kung ano pa yung magbibili. Punta tayo sa karnihan. Bibili ako ng buto-buto. Ito na lang bibiling ko. Madami na to mga kabayan. Ang presyo niya ay 10,181. Dami nito. Halos puro laman yan yung mga buto-butong tinitinda nila dito. Okay. Tapos bili ako ng gulay. 증정도 드리고 렌즈에 돌려주셔도 돼요. 우리 순살 치킨 뼈도 없고 고객님 닭다리로 만든 거예요. 오늘 증정도 드릴게요. 오늘 50% 오늘 하루만 5,980 빵값도 안 돼. 렌즈 이거 1년이에요. 그러니까 오늘 세일해요. 영화선이 Pinipilit akong bumili ng ano fried chicken nakabili na ako nito. Pre-taste yun sabi ko saka na lang. Ito ang
panghalo sa ano, sa buto-buto itong gulay na to. Magkano ba to? Wala nakalagay na presyo. Ito lang meron. Ito na lang kukuhanin ko, naka-sale. 2,000 pala tong ano na to, yung iba. Ito na lang 1,981. Sa kabila kasi ang presyo niya ay 2,981. Ito naka-sale. Ito lang bibiling ko. Tapos kailangan ng luya. Kabila. Ang luya ay 100 grams 891. Maliit lang bibiling ko kasi isang lutuan lang naman ako. Luyang maliit 300 won. 12 pesos. Yan, 12 pesos. Luyang maliit. Hindi mo na ako bibili ng saging. Nakabili na ako ng saging nung nakaraan. Yan lang bibili ko yung maong luya. Ito, parang ano siya, lasang ignog sa atin, egg cookies. Naka-sale naman. 3 piraso na to. 1,991. Okay, ito na lang yung bibilhin ko dito. Tapos pupunta na ako dun sa kabilang grocery. Galing na ako dito sa kabilang grocery at punta naman ako sa kabila para sa red wine. Masarap ngayon mag shot ng red wine. Malamig, buhay-buhay. Ko dito sa South Korea. Uli sa Biyernes, kagising ng umaga, kain, ligo, trabaho. Yun. Pagdating naman ng Biyernes ng gabi o kaya Sabado ng gabi, ay magluluto kung ano yung gustong lutuin, kung ano yung gustong kainin, magshashot. Ayun, ulit-ulit lang. At baka sa darating na Solnal ay holiday ng February, halong holiday yun. Mga 5 araw na straight na holiday, walang pasok. Baka pumunta ako ng Hewadong, yung sa tindahan ng mga pagkain Pinoy. Maraming ano doon, Pinoy store. May mga kainan ng Pinoy food. At maraming ano doon, maraming pupunta mga vlogger. Kumita pa nga mga Koreano vlogger pupunta doon. Masaya din pag pumunta doon kasi pag nandun ka na ay marami kang makikitang Pinoy, Pinay. Kaya parang ano, parang nasa Pinas ka lang din. May aeroplanong baba oh. Malapit kasi mga kabayan sa airport tong lugar namin. Kaya laging ano, pagdating dito ay bababa na yung lipad ng aeroplano. Hapon na pero ano, ayun, dilaw na dilaw ang sikat ng araw. 여기 봤을 때 있었잖아. Ganda naman. 3,500원. Oh, medyo tumaas ngayon ang presyo nito ah. Dati 4,981 na, ngayon 5,500 won na. Nagmahal ng konti. Ito yung pinakamurang red wine. Ito lang tayo sa mura. Pareho lang din namang red wine yan eh.
May pangtagay na tayo. Uwi na ako para magluto ng buto-buto na nilaga. Magluluto na tayo. Yung luya, tapos yung buto-buto, yung gulay na to. Ano ba, nakalimutan ko kung anong tawag dito sa gulay na to. Tapos haloan ko siya ng isang pirasong patatas. Maganda sana kung saging na saba yung ihalo. Nakakuha ko sa kantin, o libre naman to sa kantin. Patatas na yan. Umpisa ko na magluto. Lalagayin ko muna mga kabayan itong buto-buto. Palalambutin ko, tatanggalin ko siya sa buto. Kasi ganito ako magluto ng nilaga. Tinatanggal ko na yung buto. Saka ko lulutuin dito sa mga to. Ilagyan ko muna siya ng asin, kunting asin, saka paminta. Pag malambot na ay tatanggalin ko na sa buto yung laman. Nagahit ko na yung gulay. Nagahit ko na rin yung patatas, saka yung luya at pamintang buo. Yan. Tapos yung buto-buto ay nilalaga ko pa, papalambutin ko. Nahiwalay ko na yung laman dun sa buto. Ito yung pinaglagaan ko ng buto-buto at dyan ko rin syempre ilalagay. Dyan ko rin lulutuin. Pagsasama-samahin ko rin yung gulay, yung laman ng buto-buto para mas malasa. Tapos lagyan ko na rin ng paminta saka konting asin. Palambutin ko muna itong patatas. Lagay ko na yung baboy. May laman palang malaki yun. Saka luya, saka paminta. Okay. Pag malambot na yung patatas, saka ko na ilalagay yung gulay. Panghuli na yung gulay. Yes! Ang daming gulay. Bagay, pag yan ay mababa na yun mamaya. Puno sa lagayan eh. Ito na yung niluto ko kanina. Yan. Ayos lang, tama lang ang lasa mga kabayan. Tapos meron tayong red wine. Yan. Tapos may saging habang nanonood ng pelikula. Red wine. Ang pulutan na niluto ko kanina. Ang pamagat ng pelikulang ito mga kabayan ay The Working Man, Jason Statham. Paborito kong action star to. Siya nga pala mga kabayan, doon sa mga nagtatanong kung taga saan ako. Bicolano talaga ako. Doon talaga ang probinsya ko sa Bicol. Nandun yung magulang ko, mga kapatid ko. Tapos, syempre, gusto nating makarating ng Maynila. Pumunta ako sa Maynila, sumama ako sa kapatid ko sa construction. Siguro mga ilang buwan lang din ako sa construction kasi ayun, syempre binata, naghahanap ng magandang trabaho. Tapos, nag-apply ako ng Goldilocks Bake Shop. Nagbe-bake ng mga kung ano-ano, yung tinapay, candy. Tanggap naman ako. Siguro 6 months lang ako doon, di ako na regular. Tapos, meron din akong isang kapatid sa Cavite dati, na ngayon wala na sa Cavite. Kinuha niya ako sa Cavite. Nakarating ako ng Cavite ay graduate kasi ako ng high school 1995. Tapos pumunta ako ng Maynila 1996, siguro mga 2 taon din ako sa Maynila, palipat-lipat ng trabaho. Tapos yung isang kapatid ko na nasa Cavite dati, kinuha niya ako para magtrabaho sa garments noong 1998. Yun, simula 1998 sa Cavite na talaga ako. Doon na talaga ako, kumbaga doon na talaga ako nagbinata sa Cavite. At doon ko na rin nakilala yung asawa ko. Hanggang ngayon, nandun kami sa Cavite. Yung bahay at lupa ko na nabili, nasa Cavite.
Tapos ang asawa ko ay probinsya na rin sa Palawan. Ayun. Ang dami ko na rin napasukang company sa Cavite kasi yung tinatawag na EPSA sa Cavite, nandun lahat, maraming company.